Sa mga alaga ni Nay Lolit, ikaw yung isang huling nasabihan, ang hindi agad na contact nung pumanaw na siya. Opo. Huli ako nasabihan dahil walang signal dun sa shooting namin ng The Heart of Music. Nasa Alfonso, Cavite kami, pero unfortunately, walang signal yung phone ko. Hanggang sa nung bandang late afternoon, nung medyo may break time kami, naisip ko na maghanap talaga ng signal kahit konti. Hanggang sa nagpasukan na yung mga missed calls. And I think ang una nakita ko may missed call si OG Diaz, and tumawag siya, bigla sabi niya sa akin, condolence ha. Nagulat talaga ako, sabi ko, bakit? Condolence kanino? Wala na siyang manay, di ba? Ayun na, parang nagulat talaga ako. Tapos, sa shooting ko na iniyak, actually, hindi, naiiya din syempre ako ipakita sa mga ano ko, dahil baka mamaya mag-alala sila, baka, alam mo yun, isipin nila, maapektuhan yung yung eksena. Pero, buti naman at sakto yung eksena rin na kukunan namin, umiiyak ako. Kaya siguro, ramdam na ramdam mo. ko na lang din, tsaka doon ko na lang din ibinuhos kasi syempre parang biglang, ganun yun, di ba? Pagka yung nawala na yung mahal mo sa buhay, biglang magpa-flashback sa'yo yung mga pinagsamahan, at saka bigla akong lalong naisip na si Nay Lolit ang dahilan, kaya ito yung tinungo ng career path ko. After Mara Clara, siya yung nagsabi sa akin na, hoy, di ba ganun sinali? Hoy, huwag mo piliting magbida kasi hindi naman sweet yung mukha mo. Well, true enough, kasi that time, ako pa lang yung bata or teen na kontrabida, and naawa naman Diyos na nagustuhan ng mga manonood, tumatak, di ba? And hanggang ngayon, since then, hanggang ngayon, hindi ako nawala ng project. So, salamat kasi sinunod ko yung payo ni Nay Lolit. And parang, totoo talaga na mother knows best kasi si nanay talaga, parang nanay talaga namin. Alam niya kung ano yung mas makakabuti sa career, and even sa personal, lagi niyang feeling sa akin, choose your battle. Pero siguro, isa yun sa pagkakapareho namin, yung personality namin, malakas yung personality namin na parang hindi kami papayag na magpaapi o may maapi sa mga mahal namin or kaibigan, no? And syempre, isa rin sa pinaka-practical na taong nakilala ko sa Nay Lolit. Lagi niya sinasabi, ang daming artista, konti ang trabaho. So, yung pagpapahalaga dun sa trabaho na nakukuha namin, syempre, isa yun sa talagang lagi niyang tinatatak sa amin, na lagi naming pahalagahan kung ano yung mga dumarating na projects. Kasi nga, ang dami na talagang artista, lalo na sa panahon ngayon. Pero napakaswerte mo na o napaka-blessed mo na nabibigyan ka pa rin, di ba, ng mga, kumbaga makabuluhan na papel. Ayun, at ang dami kong talagang dapat ipagpasalamat kay nanay kasi doon lang sa itinakbo ng career ko. And 30 years na alaga niya ako since Mara Clara. And isa siya sa mga unang taong naniwala sa akin, kaya niya ako hinandle. At sa mga hindi nakakaalam, wala kaming contract ever since. Di ba si Nay Lolit ganon? Because she believes in the contract of the heart. Lagi yung sinasabi. Ay, nakuha niya yun kay Tito Douglas Quijano. Ganun din. Pero sabi niya kasi, kung darating ang panahon na halimbawa, hindi na tayo maging masaya sa isa't isa, o edi gusto pa ba natin na iaabogado pa to, di ba? Magkakaroon pa ng maraming mga proseso, edi payapa tayo magpa-parties. Pero salamat sa Diyos, hindi nangyari yun kasi talaga namang mahal namin ang isa't isa kahit na hindi kami madalas magkita. At I have no regrets kasi sa huling pagkakataon, na huling kaarawan niya, nandun ako at diba, nagkwentuhan pa tayo, ang saya-saya. Ang daming off the record na kwentuhan. Yes, so ang daming off the record. And siya pa rin si Nay Lolit na pilya, di ba, may pagka-naughty. Pero naalala ko lagi yung sinasabi, pagod na ako, kumbaga, kuota na ako, di ba, na ayaw na nga niya mag-treat niyan 3 times a week because she believes na okay na ako, parang ganun, okay na, napapagod na siya. And siguro, kaya siya nagpahinga na kasi pagod na talaga siya, di ba? Pero ang nakakalungkot lang naman kasi dun yung mamimiss natin siya. Mamimiss natin yung pagiging, alam mo yun, yung kapilyahan niya. Maraming hindi nakakaalam na si Nay Lolit mukhang mataray lang, di ba? Sabi nga nila,
dati, di ba, parang ang tawag sa kanya, harbatera. Pero hindi lang nila alam, yung hinaharbat niya, ipinamimigay din niya. Actually, alam mo, yung dati, di ba, truck-truck yung dumarating ng mga supply sa bahay niya, mukhang duty-free, mini duty-free yung bahay niya sa dami ng mga biyaya na dumadating sa kanya. Pero ang hindi alam ng tao, pinamimigay niya rin yun. Kaya, isa sa pinaka-generous na taong nakilala ko na si Nay Lolit. Pero consider nga, laging sinasabi ni Nay Lolit na gusto na niyang I'm dying na, nagsisisi siya, baka siya nagpa-stem cell pa, tumagal yung buhay niya. Di ba sinasabi niya? Oo. So, natanggap mo na rin agad ngayon, na parang ngayon at least nagpapahinga na siya. Yung ngayon, palagay ko, kaya siguro maluwag sa dibdib naming mga anak-anakan niya, di ba? Yung pagtanggap, pagkawala ni Nay Lolit, kasi parang inihanda niya rin kami. Inihanda niya rin kami sa pagiging pagkawala. Parang ang tagal niya kaming hinanda, na lagi niyang ginujoke yan, lagi niyang sinasabi, naku, no? Dapat ngayon ako nagpa-stem cell, mga ganyan. Tsaka, ay, naku, pagod na ako, ganyan. So, palagay ko, alam mo yun, parang nanay na nanay din na unti-unti niya na hinanda yung mga anak niya na darating ang araw na to na mawawala siya. Kaya siguro, alam mo yun, at peace namin na natanggap kasi alam namin, at peace din siya na nagpahinga siya. At saka kumbaga inayos niya parang may pinaghabilinan na siya na hindi magugulo yung karir niyo dun sa pagkawala niya, tuloy-tuloy pa rin. Actually, before pa nawala si Nay Lolit, syempre dahil alam mo na nagkasakit nga siya, medyo mahina siya, di ba? Alam mo, si Kuya Gorgie na rin talaga, kami na rin talaga yung more on nagko-coordinate. And pag may kukuha sa akin, si Kuya Gorgie na rin yun. So, alam mo, dun din, tama ka. Kuya, parang pati din sa part na yun, sa career din namin, unti-unti, alam mo yun, tine-turn over niya rin kay Kuya Gorgie, di ba? Yung mga transaction, yung mga na sabi mo nga na hindi mapipinsala or maapektuhan yung career namin ng mga alaga niya. Kaya, sobrang grateful ako kay nanay. Maiba lang ako. Yung iba naniniwalang magkaaway talaga kayo ni Vina sa viral. Oo nga. Oo, effective. Anak ko, syempre, kung mapapansin nila, yun namang pag-post ko, wala naman akong binanggit doon na, di ba? Kasi, yun po, mensahe ko bilang, in character ako doon, as Hazel Cruz. Mensahe ko yun kay Thelma Cruz. Na, kumbaga ay, kung makikita nila, unang nag-post si Ate Vince ng kanyang video na kung saan umiiyak siya, di ba? Nasabi 3 anak niya. 3 anak niya, nag-Saudi lang, nag-OFW yung asawa niya, pero nagpakasal doon. At ako nga yun. Kasi yun po ay mapapanood ninyo sa Cruz versus Cruz. Wala pong anak si Christopher. Sa una, hindi po si Christopher yung tinutukoy ko na may naanakan na una, kundi si Manuel Cruz. Kaya malalaman niyo po yun sa Cruz versus Cruz. Kasi abangan niyo po dahil ito salamin ng totoong buhay na mga nangyayari ngayon. Kaya sana ay panoorin po nila kasi totoong nangyayari to. At based to sa true to life story kuya. So sa totoong buhay hindi kayo magkaaway ni Vina Morales? Hindi naman po, hindi. Pero gayon pa man, kahit hindi kami magkaaway sa totoong buhay, ang dapat nila abangan yung pagka kasi nag-roll yun na yung camera, pag nag-action na, magugulat sila na para kaming nasasaniban ni Ate Vince, lalo na abangan nila yung pagsasalpukan talaga namin. Talagang nagkapisikalan kami, alam mo yun, yung mga salita namin, yung mga batuhan namin ng salita, na talagang puksa ang malala. Yung pong aabangan nila dahil July 21 na ang Cruz versus Cruz. Ibig sabihin talagang ang galing-galing mo na nakumbinsi yung mga tao na may anak sa iba si Christopher. Parang kasi seryoso ka talaga eh. Hindi kasi iba sabi ko nga ngayon ako magsasalita. Actually, ang daming nagulat kasi alam nila sa tagal namin ni Christopher, hindi ako nag-voice out ng any problema, di ba, sa social media. At hindi ko naman talaga gawain. Bakit ko naman gagawin? Siyempre, sabi nga, do not wash your dirty linen in public, di ba? And hindi naman talaga namin ugali yun dahil kung may problema man, syempre hindi naman perfecto ang pag-isama namin mag-asawa ni Christopher. Kung may mga naging problema man, hindi na nila malalaman yun kasi sinusolve na namin yung sa loob ng bahay. Okay.